Magandang araw mga bata, narito tayo ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagsasaalang-alang sa kalagayan ng kapwa, ikalawang markahan, ikalima hanggang ika-6 na linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isasaalang-alang ang katayuan at kalagayan ng pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa-bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagmamalasakit sa kapwa na may sakit o karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain. Bukod rito ay napag-aralan mo rin ang pagmamalasakit sa mga may kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport at iba pang programang pampaaralan at pampamayanan. Ngayon naman, pagkatapos mong mapag-aralan ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na may sasaalang-alang mo ang katayuan, kalagayan, at pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa-bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit, at iba pa. Pagmasdan ang mga larawan, ilan lamang sila sa mga pangkat etnikong sa ating bansa. Matutukoy mo ba ang pangkat etniko na kanilang kinabibilangan? Ang nasa larawan ay ang pangkat etnikong Tausug. Ang nasa larawan ay pangkat etnikong Bagobo. Ang nasa larawan ay pangkat etnikong Ifugao. Ang nasa larawan ay pangkat etnikong Tiboli. Ang nasa larawan ay pangkat etnikong Igorot. Ang nasa larawan ay pangkat etnikong Badjao. Isa ang bansang Pilipinas sa may napakaraming bilang ng pangkat etniko. Marahil ay dahil na rin sa ang Pilipinas ay isang arkipelago o pulo-pulong bansa. Bagamat hiwa-hiwalay, nagkakaisa naman sa hangarin, adhikain at pagmamahal sa bayan ang mga Pilipino. Ano ba ang pangkat etniko? Ang pangkat etniko ay ang pangkat ng mga tao na ang mga kasapi ay nakikilala ang isa't isa sa pamamagitan ng magkakamukhang kultura o di naman ay pamana, maging totoo man o maaaring hindi totoo. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang bawat pangungusap sa ibaba at isulat ang tama kung ito ay nagsasaalang-alang sa kalagayan ng mga pangkat etniko at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang isa, binigyan ni Maria ng mga luma ngunit maayos na damit ang mga batang Badjao. Bilang dalawa, pinagtawanan na magkakaibigan ang batang Aita. Bilang tatlo, isinama ni Benjo ang kaibigang Igorot sa paligsahan sa pag-awit sapagkat batid nito na mahusay ang kaibigan niya. Bilang apat, pinasobrahan ni Tony sa nanay niya ang baon niyang tanghalian sapagkat nais niyang bahagian ang agtang silino. Bilang 5, inipon ni Ben ang mga lumang kwaderno at hindi nagamit. Inayos niya ito at tinahi upang muling mapakinabangan. Ibinigay niya ito sa kanyang kaklaseng Badjao. Mayroon kayong 1 minuto para isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno.
Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, tama. Bilang 2, mali. Bilang 3, tama. Bilang 4, tama. Bilang 5, tama. Magaling mga bata! Narito ang ilan lamang sa iba't ibang pangkat etniko sa ating bansa. Nariyan ang Ilongot, Aita, Mangyan, Igorot. May kaibigan ka ba o kakilala na nabibilang sa mga pangkat etniko ng Pilipinas? Paano mo sila pinakikisamahan? May lalarawan mo ba ang kanilang katayuan at kalagayan? Kung mailalarawan mo, banggitin ito sa iyong mga magulang o alinman sa kasapi ng inyong pamilya. Ikaw, maaari mo bang ilarawan ang iyong kalagayan? May sapat ka bang pagkain, laruan, damit o anumang gamit na iyong natatamasa? Naibibigay ba ito ng sapat ng iyong mga magulang? Balikan natin ang mga nabibilang na pangkat etniko. Sa palagay mo ba ay sapat rin ang kanilang natatanggap? Marahil ay iba ay oo at ang iba naman ay hindi. Kung sakali man na may labis kang mga gamit, laruan, damit o pagkain, handa ka bang ibahagi ito sa iyong kapwa, higit lalo sa kapwa mong nabibilang sa pangkat etniko? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang kwento, sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang kapatid kong Aita, isinulat ni G.D. Viloria. Madalas pansinin ang aking kaibigang si Ato dahil sa balat nitong maitim ang kulay at buhok niyang kulot. Tampulan ng pangungutya ng ibang walang pangunawa. Ngunit mas hindi batid ng nakararami na sa likod ng kanyang panlabas na anyo ay ang kumikinang nitong kalooban. Napakabuti ng puso ng kaibigan kong si Ato. Ako naman si Martin, nag-iisa akong anak. Ang aking ina ay isang doktor, samantalang ang aking ama ay isa namang inhinyero. Ibinibigay nila ang lahat ng aking pangangailangan. Mariwasa ang aming pamumuhay. Malaki ang bahay, may swimming pool sa likuran, 2 ang aming sasakyan at may 2 rin kaming kasambahay. Isang araw, habang namamasyal kami sa parke ng aking mga magulang, ay masayang-masaya ako sapagkat noon lang ulit kami nagkasama-samang namasyal sapagkat lagi silang abala sa trabaho. Nakipaghabulan ako sa aming alagang aso na si Toby. Sa aking paghabol ay biglang blag! Hindi ko na namalayan ang sumunod na pangyayari. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng aking ama. Okay naman po ako, Daddy. Medyo makirot lang po ang gasgas ko sa binti. Ano po ba ang nangyari, Daddy? Ang aking tanong. Isinalaysay ng aking ama ang nangyari. Sa aking paghahabol ay hindi ko namalayan ang paparating na motorsiklo. Noong malapit na akong masalpok ay isang batang maitim at kulot ang buhok ang tumulak sa akin upang hindi ako masagasaan. Ngunit siya naman ang nasagasaan. Siya ay si Ato. Agad itinakbo ng ama't ina ko si Ato sa pagamutan. Pagbalik ng aking lakas ay pinuntahan namin si Ato. Kamusta ka na, Ato? Tanong ni Mami. Mabuti naman po ako. Salamat po sa pagdala sa akin dito sa pagamutan. Tugon niya. Kami ang dapat magpasalamat, Ato. Bihira ang batang katulad mo na handang ibuwis ang buhay para sa iba. Kahanga-hanga ka. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ng nag-iisa naming anak.
wika ng aking daddy. Napag-alaman din namin doon na wala na pala siyang mga magulang at ulilang lubos. Kaya't napagpasyahan ni na mami at daddy na ampunin si Ato. Mula noon ay naging masaya na ako sapagkat may nakakasama at nakakalaro na ako araw-araw. Maging si Ato ay naging masaya rin sapagkat nagkaroon siya ng bagong pamilya. Sadyang napakabait talaga ng Diyos. Bilang isa, ano ang pamagat ng kwentong iyong binasa? Ang pamagat ay, ang kapatid kong Aita. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilarawan mo ang pisikal na anyo nito. Si Ato may timang kulay ng balat at kulot ang buhok. Si Martin naman, kulay kay manggi ang balat, tuwid ang buhok. Bilang 3, saan nagpunta ang mag-anak ni Martin? Sila ay nagpunta sa parke. Bilang 4, ano ang nangyari kay Martin? Muntik na siyang masagasaan ng motorsiklo. Bilang 5, sino ang nagligtas kay Martin? Si Ato. Bilang 6, anong mabuting kilos ang ginawa ni Ato? Itinulak niya si Martin para ito ay hindi masagasaan. Bilang 7, anong kagandahang loob naman ang ginawa ng pamilya ni Martin kay Ato? Dinala nila si Ato sa pagamutan at inampon ito ng kanyang magulang. Bilang 8, anong mabuting aral tungkol sa paggalang sa kapwa ang natutuhan mo sa kwento? Wala sa kulay ng balat ang pagtulong sa kapwa. Ang pagpapahalaga sa kapwa ay mahalaga. Itinuturing natin na mahalagang bahagi ng kasaysayan ang pagkakakilanlan ng Pilipinas ang mga pangkat etniko. Halina at panoorin natin ang video.
paggalang at pagpapahalaga sa kanilang katayuan, kalagayan at pangkat etnikong kinabibilangan ay nararapat na isaalang-alang. Maaari mong maipadama ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa mo batang nabibilang sa pangkat etniko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa. Gawa ang sunod na sitwasyon. Sa iyong sagutang papel, isulat ang iyong tugon. Bilang isa, nakita mong pinagtatawanan at kinukutya ng mga batang naglalaro ang isang batang Aita dahil sa maitim na kulay nito. Ano ang gagawin mo? Bilang dalawa, hindi gaanong maintindihan ng kaklase mong igorot ang panuto na ibinigay ng inyong guro, kaya't hindi niya masimulan ang kanyang gawain. Ano ang gagawin mo? Bilang tatlo, hirap sa buhay ang kaibigan mong Agta dahil wala na itong ama. Tanging ina na lamang niya ang nagtataguyod sa kanya. Tuwing recess ay nilagang kamoteng kahoy lamang ang kanyang baon. Ano ang gagawin mo? Bilang apat, may bago kayong kapitbahay na ilongot. Napansin mo na luma at puro mantsa lagi ang kanyang isinusuot. Ano ang gagawin mo? Gawain 5. Napansin mo na napakarami mo na palang laruan na hindi ginagamit. Samantalang ang mga batang badyaw na malapit sa inyo ay lata lamang ang laruan. Ano ang gagawin mo? Mahusay mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa gabay ng iyong magulang, pumili ng isang sitwasyon sa ibaba at sumulat na maikling dialogo o kwento sa iyong sagutang papel. Maaari mong gamitin ang sarili mong pangalan at mga taong kilala mo bilang tauhan. Letrang A, unang sitwasyon. Namimili kayo ng nanay mo nang makasalubong mo ang isang maranaw na naglalako ng sampagita. Letrang B, ikalawang sitwasyon. Nang magkaroon ng trahedya sa Barangay Calvario ay naulilang lubos ang isang batang igorot. Napakabait niyang bata sapagkat nagtatrabaho siya ng marangal upang mabuhay. Letrang C, ikatlong sitwasyon. Malapit na ang Christmas party ninyo sa klase. Batid mong walang-wala sa buhay ang kaklase mong Agta. Mayroon kayong 1 minuto para pumili at isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno.
mahalaga ang pagsasaalang-alang sa katayuan, kalagayan at pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa-bata, katulad ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa. Gawin mo ito ng maluwag sa iyong kalooban. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Ilagay ang check sa patlang na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa-batang nabibilang sa pangkat etniko. X naman kung hindi. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong sagot. Bilang 1, nakita mo ba ang kulay ng balat ng Aita? Yok! Ang tamang sagot ay X. Bilang 2, Ato, heto ang labis kong papel. Gamitin mo. Ang tamang sagot ay check. Bilang 3, sumama ka sa akin sa plaza. Isasali kita sa paligsahan sa pagbasa. Ang tamang sagot ay check. Bilang 4, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umalis ka nga rito. Ang tamang sagot ay X. Bilang 5, ihanda mo, Ludi, ang iyong ID at i-enroll kita sa pagpipinta upang maipahayag mo ang inyong kultura. Ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng masayang mukha ang dialogong nagpapakita ng paggalang o pagpapahalaga sa kapwa-batang nabibilang sa pangkat etniko, at malungkot na mukha naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, umalis ka rito, ang itim mo. Bilang 2, ang kapal ng kanyang labi, ha ha ha. Bilang 3, sa'yo na itong laruan ko, kaibigan. Bilang 4, ang baho mo, malis ka rito. Bilang 5, Ando, heto ang iba kong damit, sa iyo na lamang. Bilang 6, wala ka bang gamit na krayola? Halika, hiramin mo ito. Bilang 7, ha ha ha, bakit ganyan ang buhok mo? Kulot, napakapangit. Mayroon kayong 1 minuto para isulat ang inyong mga sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, malungkot na mukha. Bilang 2, malungkot ang mukha. Bilang 3, masayang mukha. Bilang 4, malungkot na mukha. Bilang 5, masayang mukha. Bilang 6, masayang mukha. At bilang 7, malungkot na mukha.
Mahusay mga bata! Pagtataya, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang inyong mga pagpipilian. Paggalang, etniko, pagmamahal, pagbabahagi, katayuan, katangian. Mayroon kayong 1 minuto para ito. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang pagpapahalaga sa kapwa ay mahalaga. Itinuturing natin na mahalagang bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng Pilipinas ang mga pangkat etniko. Ang paggalang at pagpapahalaga sa kanilang katayuan, kalagayan at pangkat etnikong kinabibilangan ay nararapat na isaalang-alang. Maaari mong may padama ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa mo batang nabibilang sa pangkat, etniko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa. Magaling mga bata! Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli, paalam!